So magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. At kahapon nga po ay natalakay ni Pastor Dom ang huling verse 14 to 15. So bago po yan lahat, tayo po muna ay sama-sama manalangin. Samahan niyo po ako at tayo po ay magsisimula after nating manalangin, no? Yan. So Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay binigyan nyo ng maayos na connection. Maraming salamat po sa lahat na nandito. Magkaroon po ng stable na internet connection ang lahat. At masabay-sabay naming matutunan ang iyong salita, Panginoon, na kayo ang nag-provide sa amin. Lalo na po sa akin na magiging tagapanguna sa gabing ito na kami po ay humihingi sa iyo ng patuloy na kalakasan, karunungan, Panginoon, na ito ay makapagbigay sa iyo ng kapurihan at karangalan at maitaas namin ang iyong pangalan. At ang marami kaming ma-touch na account at tao na makarinig ng iyong mensahe, lalo-lalo na napakahalaga nito dahil ito ay tumutukoy sa iyong paghatol, Panginoon. Tinataas po namin ito, ang buong Touching Lives, sa ngalan ng iyong anak si Jesus. Amen. So, yan po. Welcome po sa lahat ng aking mga kapatid. Siyempre, ang aking ang aming Pastor Dom, na I think baka nasa biyahe si Pastor, no? Ingat po. Sa pansamantala ay ako po muna ang hahalili sa devotion. Pero actually, ito po talaga ginagawa namin, no? So kami po ay nagkakaroon ng schedule ng halinhinan. So magkakaroon kami ng specific na verse o topic. Yun nga, no, nagkataon lang na si Pastor Dom yung nagpasimula sa Facebook Live. Sa ngayong gabi, ako po ang inyong makasama. At syempre, welcome po sa lahat, sila Sister Ana, siyempre, mga kapatid ko sa Touching Live, Sister Irene, at lahat po ng mga nakatag na pangalan, pwede niyo po i-share yung live sa mga groups, no, para po mabahagi natin yung mensahe, lalo na po napakaganda po na ang ating pag-aaral ngayong gabi na tumutukoy po sa magiging kaparusahan ng tao, no, lalo na siyempre ang Israelita. Yeah. So, dito po, kagabi, napag-aralan po natin, natalakay ni Pastor Dom ang verse 14 to 15 na tumutukoy nga na ang mga remnants ay ang magpupuri, no? Dito nakita natin na sila ay aawit. So, mula sa silangan, papupurihan si Yahweh, at sa kanluran ay dadakilain ang kanyang kaluwalhatian. So magbubunyi ang mga ito dahil sa kanilang kagalakan. So sa ating pagpapatuloy, 16 to 18 po ang ating tatalakayin. At dito nga po ay para mas makita natin yung magiging resulta nung mga nasimulan natin dito sa chapter 24. So sa verse 16, may awit ng pagpupuring maririnig maging sa pinakamalayong dulo ng daigdig bilang papuri sa Diyos na matuwid. Ngunit ang sabi ko naman, nalulungkot ako, nasasayang lamang ang panahon, wala na akong pag-asa, patuloy ang paglilinlang ng mga taksil, palala ng palala ang kanilang pagtataksil. So sa English version, from the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, my leanness, woe unto me. My treacherous dealers have dealt treacherously. Yeah, the treacherous dealers have dealt very treacherously. So, napakaano po nung talatang to na nagpapahayag ng pangitain ng propeta Isaiah sa mangyayaring malawak na pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos sa magaganap sa mundo. So,
Dito nga po sa malalayong dulo ng daigdig, no? So lahat maisasama. Ito ay maaaring tumutukoy sa mangyayaring pagpupuri kay Yahweh. So ito ay iilang natira sa naging pagkawasak ng mundo matapos ang parusa na ipinatupad ng Diyos. So sa talata 15, no, kagabi. So ang ikalawang bahagi naman ay naglalarawan ng malawakang gawain ng mga tao na nagtataksil sa Diyos. So dito nga po sa dulong panahon ay siyang nagdulot sa kanila ng kaparusahan. Paparusahan sila ng Panginoon at ibabagsak at dudurugin, no, ang kanilang lahi. So sa panahon ng pangitain ni Propeta Isaias na sa mga nangyayaring malawakang pagpupuri sa Panginoon ay masasaksihan niya ang mga ginagawa ng mga tao sa mundo. At alam naman natin na very ang mundo ngayon, no, very tawag dito, punong-puno ng mga samut-saring kasalanan. So sa panahon na ito ay magpupuri nga ang mga tao. So pangitain nito ni propeta na makikita niya na ang actual na sitwasyong ito ay nagdala ng matinding kalungkutan sa propeta dahil sa labis na kasamaan ng mga tao. So mga ito ay maaaring actual na nangyayari sa Jerusalem sa kapanahunan ng kanyang pangitain. So dito makikita rin natin na maaari pa ang isang dahilan ng kanyang kalungkutan ay isang bahagi ng kanyang kalungkutan ay nagdadalamhati ito, no, na ang katotohanan na ang Diyos ay naghahanda ng mabubuting bagay para sa mga tao habang ang mga tao naman ay nagpapakasasa sa kasamaan at pagtataksil sa Diyos. So, ang pangalahatang imahe ng ang talatang ito ay pinapaunawa sa atin na ang pagkilala at pagpuri para sa matuwid na mga gawa ng mga tao na sumasakop sa pagpupuri sa Diyos. So, ito ay isang paglalarawan ng isang maayos at makatarungang mundo na kung saan ang katwiran ay ipinagdiriwang at itinataguyod. So, subalit sa realidad, no, sa kapanahunan ng propeta ay nararanasan niya ang pagkabalisa, no? Ang pagkabalisa at kalungkutan dahil sa lumalaganap at laganap na kasamaan ng mga tao. So, nakakalungkot lang mga kapatid kasi nakita natin sa mga nakalipas na pag-aaral, nung nagsimula tayo sa Isaiah, ay nakita natin yung pamumuhay ng mga tinaguri ang malalakas na bansa, mga tao, mga hari, na namuhay sila sa pagtitiwala sa kanilang sarili at hindi nila ibinigay ang kanilang tiwala at yung pananampalataya sa Panginoon. So, dito makikita natin na nalulumbay ang propeta sa nakikita niyang mga ginagawa ng mga tao. So, dito ay nandito makikita yung pagbagsak at yung paghatol ng Diyos sa mga to. Ang kaibahan sa pagitan ng mga masasayang awit sa lupa at ng pagluluksa ng propeta ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng ideya na pangitain ng katwiran at ang malupit na katotohanan ng mundo. So, ang mga taksil ng mga ngalakal ay na binabanggit sa talata ay sumasagisag sa mga gumagawa ng hindi makatarungang at mapanlinlang na gawain. So, mga di makatarungan at mga nanlilinlang, no? Dito ay makikita natin na ang aksyon ay nakakagambala sa pagkakasundo at kabutihan na dapat umiiral sa mundo. So, mga ito ay nagdudulot sa pakiramdam at pagkalungkot ni Propeta Isaiah. Dito nga ay makikita natin na maraming sitwasyon na maraming pangitain si Propeta Isaiah na mangyayari sa mga tao sa dulo sa mga propesiya na binibigay niya na talagang even siya nalulungkot, no, pag yun ay ganyang sinasabi.
At dito ay ang mga ito ay nagdulot ng pakiramdam ng pagkalungkot ng propeta. So, ang damdamin nito ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. So, ito yung ito yung resulta ng hindi panunumbalik, no, ng mga tao. So, ito ang mga tao na mas nagtiwala nga sa kanilang sarili, sa mga material na bagay dito sa mundo, sa mga taong inaasahan nila araw-araw, at dito nga po ay nawala yung kanilang pagtingin o yung hindi nila na tinuon yung kanilang sarili, no, sa pagsunod sa Panginoon. Siyempre, yun yung pananampalataya. Dito ang dalawang magkasalungat na pahayag sa talatang 16 ay tumutukoy sa kaibahan ng sistema ng Diyos. Yan. So dito ay sistema ng Diyos at syempre yung realidad. Yan. At dito ay kinabibilangan ng pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. So dalawang magkasalungat na bagay. Again, sistema ng Diyos at realidad ng mundo. So dito ay ang kahinatnan at kawalang katarungan at ang pananabik para sa katwiran at pagkakaisa. So dalawang magkasalungat na nagpapakita ng pagsunod, no? Nagpapakita ng isa is pagsunod sa Diyos at yung isa ay pagtalikod at pagsuway sa Kanya. So mas nakakaano tong talata. So sa mga mas malawak na teolohikong kahulugan, at talatang ito ay nagsasalita sa pangkalahatang kalagayan ng tao sa pakipaglaban sa presensya ng kasamaan at pananabik sa katwiran. So binibigyan din ito ang pangailangan para sa moral na integridad at ang mga kahihinatnan ng pagkakanulo at panlilinlang. Kasabay nito ay tinuturo nito ang pag-asa para sa isang panunumbalik sa hinaharap at ang pangwakas na tagumpay ng katwiran at katarungan. So nahahati, no? Again, dalawa yung resulta, no? Tamang gawa o maling gawa, no? So doon lang natin makikita yung sitwasyon sa talata 16. So mula sa spiritual na pananaw, ang talatang ito ay makikita bilang isang panawagan para sa pagsisiyasat ng sarili, no? Assessing ourselves. So ito ay isang paalaala na sa kalagayan na pamumuhay ng matuwid at marangal, ito ay nag-uudyok sa mga individual na harapin ang katotohanan ng moral at ethical. So kasi marami ang nadideceive, no? Marami ang nagiging denial, no? Marami ang hindi tumitingin sa totoong sitwasyon. So moral at ethical na mga hamon. So masikap para sa kabutihan at integridad sa harap ng kahirapan. So madalas mas marami pa ang mga taong mas marami pa ang hindi nakakasunod. So hindi ko naman sinasabi, no, minsan ang sarili natin nandun tayo sa oras minsan ng nahihirapan na sumunod ang tao. Subalit iisipin natin kung tayo ay nandun tayo sa maayos na kaisipan at hinihingi natin sa Panginoon ang karunungan, no? Ay makikita natin dito na mas mapapalagay tayo sa maayos na sitwasyon. So ito ay mas maghahatid sa atin ng makakaiwas sa atin sa kapahamakan. Kaya nga lagi natin i-assess ang ating sarili. Tayo ay magpasuri. Siyempre tumingi tayo ng tulong sa Panginoon kasi baka nalilil lang tayo, no? Nadideceive tayo. Minsan nakala natin ay pinupuri pa natin ang Panginoon. Yung pala at the back of our mind mas tayo, no? Mas pinupuri natin yung sarili natin, no? Kaya yung mahiwagang word lagi na gamit ng Touching Lives beware, no? Be aware kasi hindi tayo sigurado, no? Even tayo hindi natin minsan napapansin o naoobserbahan na tayo ay nabubulag na, no? Kasi nga nandun tayo nadideceive na tayo. Dito nga ay kaya nga ilagi natin i-assess ang ating sarili. So
Araw-araw yan actually. Araw-araw. Actually, may tinanong si Pastor Dom kahapon na ang iyong pananampalataya, kamusta ang estado? Ano, I mean, ibig sabihin is yung pananampalataya mismo. Totoo bang nandun yung pananampalataya natin? So, pwede nating i-assess yan. No? At ito nga po ay kung nakakapagbigay ba ng kaluguran o kapurihan ng ating mga ginagawa. So, bilang konklusyon, ang talatang ito ay naghahatid ng mas malalim na mensahe tungkol sa kaibahan ng katwiran at pagtataksil. So, ang mga kahinatnan ng pagkabulok ng moral at ang matinding pananabik para sa isang daigdig na nailalarawan ng pagkakaisa at katarungan. Ang matinding paglalarawan nito sa paghihirap ng propeta ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalaala ng karanasan ng tao sa pakikipagbuno sa pagkakaroon ng kasamaan at pagnanasa sa katwiran. So, parang tagopar, no? So, yung iba gusto na tumigil dun sa kanilang ginagawang kasamaan. Subalit, nadadala pa rin sila. So, ang talatang ito ay sumasaklaw sa walang hanggang mga tema ng moral na integridad, ang mga kahinatnan na pagtataksil at ang pag-asa para sa hinaharap na panunumbalik ng katwiran. So, ang dalawang bagay nito ay makikita natin sa talata na dalawang sitwasyon, dalawa ring magkaibang resulta. Again, ang patuloy na pagsuway ay may kaparusahan at ang pagsunod ay siyempre alam natin may biyaya mula sa Panginoon. Hindi lang po yung material na tinutukoy ko dito, kundi ang buhay na walang hanggan. So sa verse 17, mga tao sa daigdig ay Lane, mamaya. Nagdi-devotion lang ako. Sige. Mga tao sa daigdig naghihintay sa inyo ang matinding takot, malalim na hukay, at nakaumang na bitag. Sa English, fear and the pit and the snare are upon thee, O inhabitant of the earth. So, ang talatang ito ay naglalarawan ng mangyayaring makapangyarihan at mapangwasak na imahe ng paghatol ng Diyos sa lupa. So, ipinapakita sa mga imahe at simbolismo sa talatang ito na walang sinuman ang makakatakas sa darating na pagkawasak at kaguluhan. So, ito ay nagpapahiwatig din ng tindi ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. At ito ay larawan ng mga propesiya na nakatuon sa huling panahon. So, ang talata ay puno ng wika ng panaghoy at pagdadalamhati dahil inilalarawan dito ang nalalapit na paghatol ng Diyos sa mga tao sa lupa. So, kahit naman sino, no, kung makaalam na ikaw ay may darating na kaparusahan sa atin, ay matatakot ka, no? O halimbawa, example, kung nalaman mo ang nanay o tatay mo ay nagalit at sa iyo ay sinabi sa iyo ng kapatid mo na lagot ka kay nanay o tatay na hindi ka sumunod sa kanyang utos, ay siyempre kakabahan ka kasi alam mo may parusa kang aasahan, no? So dito, paano pa kaya kung sa Diyos ang manggagaling ang parusa? So again, ang wika ng takot, hukay at silo na nabanggit sa talata ay naghahatid ng isang pakiramdam ng nalalapit na kapamakan at pagkawasak. Ang paggamit ng mga terminong ito ay isang makapangyarihang paraan upang maiparating ang tindi ng paghukom na ang mga tao ay mapupuno ng pangamba at takot. At habang kinakaharap nila ang mga kahinatnan ng kanilang mga aksyon, ang hukay ay simbolo ng mga bitag na naghihintay sa mga sumusuway sa Diyos. So again, parang literal na simple analogy, sinabihan ka na wag kang pumunta doon sa daan na yon kasi mayroong kapahamakan naghihintay. Dahil sa hindi mo pagsunod, naging curious ka at doon nga nahulog ka sa isang bangin at ito nga ang nagdala sa iyo sa pagsuway, no? Ang kapahamakan ang nagdala sa ang pagsuway mo ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. So isang nakakapangilabot na pangyayari na paghahatol para sa mga tao. So maaaring sumasagisag sa isang lugar ng kadiliman at kawalan ng pag-asa kung saan ang mga tao ay nakulong at hindi na
makatakas. So again, hindi makatakas sa sitwasyon ng pag-aalala. So yung pagkabagabag mo dahil may hinihintay, mayroon kang darating na paghatol o paparusahan, sino ba ang matutuwa pa dun o excited, di ba? Siyempre tayo bilang mga tao, siyempre bilang mananampalataya, sa ganitong sitwasyon ay talagang nandun yung worry, no? Yun na nga lang, uy, dali ka, puputulan ka ng kuryente. Doon pa lang di ba? Nandun na yung kaba mo, nandun na yung pagkabagawag mo. Taga maghahagilap ka na ng pambayad ng kuryente, no? So hindi naman natin So very mas madali natin maunawaan. So maaaring sumasagisag sa isang lugar na kadiliman. Ang ideya ng hukay ay upang magsilbing representasyon ng mga kahinatnan ng kasalanan. So kahinatnan ng kasalanan at ang kawalan ng pag-asa na nagmumula sa pagharap sa paghatol sa Diyos. Sa katulad ng paraan, ang imahe ng isang bitag ay naghahatid ng ideya ng pagiging nahuli or nakulong, no? Dito ay hindi na makakawala sa mga mangyayaring hindi na makakawala sa mga kahinatnan ng mga aksyon ng tao, at ito ay simbolo nga ng pagpigil at muling pagkahuli na sino mang tatakas o mag-isip na kumawala matapos mahuli ay mahuhulog din sa hukay. So, ang mga bagay na ito ay mga simbolo, no? At pagtutulad para sa mga kahinatnan ng kasalanan. At dito ay ang paraan kung saan ang mga tao ay mabibitag at babagsak sa paghatol na darating sa kanila. So magandang gabi sa aking mga kapatid. Siyempre from Atimonan, si Kagawad Israel Camara, siyempre si brother kapatid Saro Laude, at ang aking mga ibang mga kaibigan na dumaraan sa ating live. So siyempre magandang gabi po. Tayo po ay nasa ating pag-aaral, at siyempre din kay kapatid kay Vince de Dios. Yan, siyempre magandang gabi. Dito ay nahulog sa isang bitag dahil sa hindi pagsunod na bawal nga dumaan. So ang mga larawang ito ay nagsisilbing larawan ng bigat ng sitwasyon na kinakaharap ng mga naninirahan sa lupa. So ito ay nag-iiwan ng mensahe hinggil sa kahihinatnan ng kasalanan sa ating pagsuway o sa kanilang pagsuway sa Panginoon. At dito ay nag-iiwan din ng isang paalaala na at nagsisilbing piliin ang ating gagawin o ating lalakaran. So ginagawa natin ang tunay na pagmatagalang epekto sa ating buhay, at ang pagtalikod sa Diyos ay humahantong sa pagkawasak at kawalan ng pag-asa. Tulad ng nabanggit ko sa unang talata, na ang pagsuway ay may kaparusahan, ang pagsunod ay mayroong biyaya mula sa Panginoon. So again, walang sino man ang mga taong sumuway at tumalikod sa Diyos ang makakaiwas or makakatakas sa magiging kaparusahan ng Panginoon. Kahit sa ang sulok ka pa ng mundo ay alam ng Panginoon kung nasan ka. So hindi ka makakawala, no? So ito ay isang panawagan na suriin ang ating buhay at isaalang-alang ang mga pananatili sa Diyos, at sa mga pagkakataong bumagsak o mapalayo ay isaisip ang mga pamamaraan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. So marami sa atin mga kapatid na nandun sa pagkakasala, no? Pero ang doon, ang reality doon is humihingi lang sila ng sorry, humihingi sila ng tawad sa Panginoon, pero not totally repentance, no? Hindi talaga, nagsisisi daw sila, pero totoo, nagsisinungaling sila. Kasi bakit? Patuloy pa rin sila doon sa pamumuhay sa kasalanan. So dito, ang tutukoy dito, ang hindi pagbaling sa pamumuhay sa kaparaanan ng Panginoon ay nagpapakita ng pagkawasak, no? So ang paghingi ng kapatawaran ay isang aksyon ng pagpapakumbaba, at ito ay
nagpapakita ng pagpapasakop. So, dahil nalalaman mong ikaw ay nagkasala, so, mas marirealize mo na nagkamali ka. And that's why, dun ka hihingi, o doon ka magpapakumbaba, no? So, yung paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, ay yung totoong paghingi ng kapatawaran. Kasi marami, masabi lang, no? Compliance lang. Dito, subalit ang mga taong patuloy sa paggawa ng pagsuway at pagpapakita ng kasalanan ay nagpapakita ito ng pride, no? Tulad ng mga nabanggit na mga tao sa nakaraang pag-aaral ay namuhay sila, nagtiwala sila sa kanilang sarili. No? Yung pagtitiwala sa sarili po ay nagpapakita ito ng pride, no? At hindi ang totoong pagtitiwala. Maraming sasabi, I trust you Lord, bakit? But nagtitiwala pa rin sa sarili, no? Ibig sabihin is, once na sinabi mo I trust you Lord, ibig sabihin si Lord lang. Si Lord lang yung pinagkakatiwalaan mo. So totally, no? Distrust yourself. So hindi naman to, at talatang ito sa pagtatapos ay isang mapangyarihan at nakakapukaw na talata na naghahatid ng pakiramdam ng nalalapit na paghuhukom at kapahamakan. Muli, nagiiwan ito ng mga babala sa mga kahinatnan ng mga kasalanan ng tao at kanilang pagsuway. At ito ay nangangailangan ng pagsisisi at panunumbalik sa Panginoon. So ito ay isang palaala ng pangmalawakang katotohanan ng ating mga pagpili ay may tunay na mga kahihinatnan. So again, every decision na ating ginagawa ay mayroong resulta. So ang pagtalikod sa Diyos ay humahantong sa pagkawasak at ang kawalan ng pag-asa. At ito ay isang mapalinlang na mensahe, ngunit isa rin na nag-aalok ng pag-asa para sa panunumbalik at pagtubos para sa mga taong bumalik sa Diyos. So kaya nga habang tayo ay nabubuhay ay ngayon pa lang, no? Tayo ay manumbalik na sa Panginoon. Marami diyan na bigla na lang, walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Walang nakakaalam kung bukas ba magigising pa tayo. So doon pa lang, no? Kasi wala na tayong magagawa pag tayo ay namatay na yung ating katawang lupa. Wala nang mangyayari, no? Hindi ka na makapagpatawad. Wala ka nang alam sa mundo. At dito haharap ka sa Panginoon, harap ka sa paghuhukom. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, mas i-priority natin ang ating panunumbalik natin sa Panginoon. Magsisi tayo sa ating mga nagagawang pagsuway at hindi pagsunod sa Panginoon. So, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng meron ka at pinagpaguran mo dahil hindi ka nakatuon sa pagsisisi. Ang panunumbalik sa Panginoon ang masagbibigay sa iyo ng pag-asa upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito, maraming tao ang binabaliwala ito. Marami ang dinidisregard to na okay naman kami, nakakain kami 3 beses sa isang araw, may pera kami, may allowance, mayroon kaming tubig, kuryente, no? Actually, yung buhay dito is very temporary lang. At ang totoong buhay ay yung buhay na ibibigay ng Panginoon sa atin. Ang buhay na walang hanggan. So, verse 18, sino ang tumakas dahil sa takot sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag ang siyang kasasadlakan, sapagkat mabubuksan ang durungawan ng langit at mauuga ang pundasyon ng daigdig. Sa English, and it shall come to pass that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit, and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare. For the windows from on high are open, and the foundation of the earth do shake. So, ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng katuparan ng mga propesiya ng pagkabihag sa talatang 17. So, sa nakaraang talata, pinapakita dito na ang sino mang bumagsak sa kaparusahang igagawad ng Diyos ay hindi na makakatakas pa. Hindi ka na makakaalis, hindi ka na makakaiwas.
ang bawat gawain niyang paraan ng pagtakas o paglayo sa kaparusahan ay lalo lamang magdadala sa kanya sa ibang level o uri ng kapahamakan kasi mas lalo mong madaling salita, napapagod ka sa patuloy mong pagtakbo, nahihirapan ka sa patuloy mong pag-iwas, subalit walang mangyayari, no? Again, hindi ka makakaiwas or makakapagtago sa kapangyarihan ng Panginoon. So, hindi maiiwasang mahulog sila sa isa pa, ang maaaring mas mabigat pa na sitwasyon. So, ang simbolismo ng pagkahulog sa balong malalim dahil sa takot at pagsubok na umahon buhat dito at muling pagkasadlak sa bitag ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asang makaligtas pa o makaahon sa kaparusahang kinasadlakan. So, totally not escapable, no? Ibig sabihin is totally wala ka na magagawa, no? Bakit? Kasi nandun ka na mismo sa iyong kahahantungan. So, ang mga tema ay nasa talatang ito na ang hindi matataka sa paghatol ng Panginoon. So, ang mga kahinatnan ng kasalanan na iyong ginawa at ang soberanya ng Diyos. Ang CP ay nagsasalita sa ideya na walang sino man ang makakatakas sa paghatol at kaparusahan na nagmumula sa pagtalikod sa Diyos. So, yan po, magandang gabi po sa aking classmate nung high school, si Justoni Amper. At siyempre sa tito ko, no? Tito Emmanuel Salili Dorero, ang bunsong kapatid ang kapatid ng aking papa. Yan. So, ang imahe ng pagkahulog sa hukay at pagkahuli sa isang silo ay nagbibigay diin sa ideya na walang paraan upang maiwasan ang mga kahinatnan ng mga aksyon ng isang tao. So, kahit saan mang sulok, no? Kahit saang parte, hindi mo may tatago. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Kung tayo nagkasala, alam niya. Alam po ng Panginoon to at hindi tayo makakatakas sa kanyang kaparusahan. So karagdagan pa, ang pagbanggit ng mga bintana mula sa kaitaasan ay bukas at ang pundasyon ng pagyanig ng lupa ay nagsisilbing pagdidiin ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa pagsasagawa ng paghatol na ito. So ang simbolo ng talatang ito ay nagsisilbing pahiwatig sa laki ng paghatol na darating. So ang ideya na pagtakas mula sa ingay at takot para lamang mahulog sa hukay ay sumisimbolo sa kawalang kabuluhan ng pagsisikap na takasan ang magiging kahinatnan ng iyong mga ginawa, no? Siyempre ito yung iyong kasalanan at ang mga bintana mula sa itaas na bukas ay sumasagisag sa paghahayag at pagpapakita na paghatol ng Diyos. So habang ang pagyanig ng mga pundasyon ng mundo ay kumakatawan sa ganap na kapangyarihan at otoridad ng Diyos at dito ay ang kanyang pagsasagawa ng kanyang paghatol. So sa konklusyon at pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakakatakot na talata na nagsisilbing babala ng kahihinatnan ng kasalanan, patuloy na paggawa ng kasamaan at ang hindi maiwasang paghatol ng Diyos. Ang talataang ito ay nagsisilbing matinding paalaala na pangangailangan ng pagsisisi, no? Magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ngayon pa lang, no? Wag na natin hintayin ang bukas dahil hindi natin alam kung tayo ba ay magigising pa. So gayon din ang sukdulang soberanya at otoridad ng Diyos sa paglalapat ng paghatol. Again, pag hindi mo kakampi ang Diyos, talo ka. At pag wala at ikaw ay nasa Panginoon, there's always a victory. So, mga kapatid, hanggat tayo nabubuhay, no, hangarin na natin yung pagsunod sa Panginoon. Kasi ang pagiging walang alam dito sa mundo ay nagdadala ng kapahamakan. Yung karunungan na binibigay ng mundo is nawawala. Mahuna. Ibig sabihin, mahina. Makikita natin sa mga napakalakas na mga bansa, no, sa Babylonia at sa lahat ng mga napag-aralan natin, wala silang magagawa, wala silang nagawa sa soberanya at kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin dito na wala tayong dapat hangarin na maging
maging tagasunod tayo o maging lingkod tayo ng Panginoon dahil siya lamang po ang lumikha ng lahat, no? Anytime lahat ng anong meron tayo, talent, talino, lakas, lahat po yan ay sa isang iglap. Pag yan ay nakitaan ka ng Panginoon ng pagmamataas at nakakalimutan mo na siya, ay tatanggalin niya ito. Lahat ng mga bagay na nagiging dahilan sa paglimot mo sa Kanya ay aalisin niya. No? Sa chapter 6, aalisin niya ang lahat ng mga nagbibigay o nagiging sources o pangangailangan ng mga tao. Bakit? Kasi doon na sila nakatingin. At hindi na sa Panginoon, no? Bakit? Kasi kagiging kampante na sila. At tayo mga kapatid, yung totoong pagsisisi ay ito ay panunumbalik natin sa Panginoon. Ang pagsunod sa Kanya, ang patuloy na pamumuhay sa Kanyang mga salita, no? Again, marami tayong kagustuhan sa mundo, subalit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari. So mga kapatid, hanggat tayo ay nandito, tayo nabubuhay, tayo ay ibigay natin ang ating buhay sa Kanya, tayo ay maglingkod na ayon sa pagkatawag sa atin. Matugunan ito at ito ay maipakita na buong puso. Ibig sabihin dito po ay bawat ginagawa natin ay nakapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa Panginoon. At dito ay tayo ay mamuhay sa kaparaanan ng Diyos at naghihintay ang buhay na walang hanggan sa atin. Again mga kapatid, hanggang kailan ka manunumbalik sa Panginoon? Kailan ka magiging kampante na mayroon kang maayos sa sahod pero wala kang Diyos? No? Actually, ang daming gusto kong sabihin pero yung pagsisisi sa kasalanan ay isang bagay na pagsunod, no? Pagpapakumbaba. Kasi hanggat hindi tayo totoong nagsisisi sa ating mga kasalanan sa harap ng Panginoon, hindi natin siya hindi natin ito may tatago kasi alam niya kung anong laman ng ating mga puso. So again, yung pananampalataya na sinasabing meron ka, ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam niyan. So again mga kapatid, manumbalik tayo sa Panginoon. Manumbalik tayo sa pagsunod sa Kanya, sa pamumuhay. Kasi sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang totoong buhay, no? Yung peace na nararamdaman mo ngayon, hindi siya peace, no? Komportable ka lang. Komportable ka lang kasi meron ka ngayon. Pero pag walang-wala ka na, di ba? So, that's not a peace. Kasi ang peace, ang joy at peace ay nagmumula sa Panginoon. Sa Kanya lamang at hindi sa anumang bagay, no? So, nasagot ang problema doon sa peace, no. This parang ano lang, satisfaction lang, pero hindi siya totally fulfillment. So magkaiba 'yon, no? So yun po mga kapatid, para po sa mga katanungan at nais na sabihin, pwede niyo po akong i-PM. At syempre ang daily devotion po ng Touching Lives ay araw-araw po, every 7 PM. So Facebook Live po 'yan. Tayo po ay nasa Isaiah chapter 24. Katatapos lang ng ating 16 to 18. So bukas po ay verse 19 ulit. At tayo po ay magkita-kita muli bukas sa mga nais po na gusto mag-join, no? Every 7 PM po. At may replay naman po ito na hindi naman ito mabubura, no? Kasi nga mayroon namang option kay Facebook. So again, welcome ko po ang aking mga kababayan sa Atimonan, siyempre ang aking mga kaibigan dito sa Manila, na hindi ko na nabanggit isa-isa kasi ang dami, no? So baka bumaba pa tayo. So again, maraming salamat siyempre sa aming Pastor Dom, mga kapatid. So sa Touching Live, Sister Irene, Sis Ana, at sa mga bumisita, no, dumaan kanina ng mga aking mga kaibigan na para ko ng mga kapatid. So actually ito po yung napaka-importanting activity na atin dapat na ginagawa araw-araw. So ako po ay biyaya ng Panginoon ay binayaan niya na ang gaytong karunungan. At dito nga po sa ating pag-aaral ay tayo ay
magtatapos muna, no? So tayo po ay sama-samang manalangin para sa ating pangwakas, no? At bukas po ay magkita-kita ulit tayo. Samahan niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, sa karunungan na binigay mo sa amin, sa karunungan na nanggaling mula sa iyo, Panginoon, na nagpapaalala sa amin na kami kailangan manumbalik at magsisi sa aming mga kasalanan dahil wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon, dahil alam mo ang laman ng aming mga puso, ang mga sitwasyon ng aming pamumuhay araw-araw ay ikaw ang aming makita, Panginoon, at ito ay ayon sa iyong kalooban, at ito lamang po ang mangyayari, Panginoon. Gabayin niyo po ang mga kapatid ko sa Touching Lives, sa Pastor Dom na sa Bataan, at ganoon din ang aming pamilya dito sa Quezon at sa Batangas. Gabayin niyo po ang bawat isa, at patuloy niyo po kaming biyayaan ng karunungan at kalakasan. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you po, mga kapatid. Maraming salamat, Pastor. Ingat po dyan sa Bataan. Nandiyan ka na po ba sa Bataan? Pero again, napakasarap magbahagi ng salita ng Panginoon. At ito po yung pinaka gusto kong idaldal, no? So, maximize your talent, maximize your gift, no, from God. So, ito yung gusto niya ibahagi. Biniyayaan ako ng karunungan at ng talento na magsalita para ito gawin at para siya ay papurihan. Hindi po para papurihan ang sarili ko. So, maraming salamat, mga kapatid. See you tomorrow, 7 p.m. ulit. Magandang gabi. Yan. To God be the glory. Si Diyos lang papurit parangal. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po ang lahat sa mga sa biyahe. Bye-bye.